everyone. Good morning! Welcome ang lahat sa ating pananambahan sa Tagunto under the ministry of si Jesus ang Daan. Bakit ba tayo nandito? Upang manalangin, magsamba, magpuri, magpasalamat, at umawit na may kagalakan sa Panginoon. Ito ang banal na araw kung saan 6 na araw na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay dito sa mundo. At sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. Pinagpala ng Panginoon ang ikapitong araw at itinuturing itong banal. At ang banal na araw na ito ang siyang nagsisilbing palatandaan mula pa sa ating mga ninuno hanggang sa ating mga salinlahi upang purihin at sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan na siya lamang ang dapat nating paglingkuran. Our scripture reading, buksan ang ating Bible sa Awit 23, verse 1 to 6. Psalms 23, verse 1 to 6. Inanyanyahan ang lahat na tumayo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, and I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 23, maaari na pong maupo ang lahat. Psalms 23, verse 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ito ang aking favorite verse kung saan it is rooted and planted deeply in my heart. Kasi for me, this is the most powerful prayers that leads and brings into my life the truth, hope, peace, and comfort. God is with us always, even when we walk the moment of darkness in our life. No one else can help but God sa pamamagitan ng ating mga panalangin. The Lord is my shepherd speaks us about our relationship to God. Sino ba talaga si God sa buhay natin? Siya ang ating tagapagmahal, tagapag-alaga, a great creator of heaven and earth. He is our Savior, a good shepherd. Binigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kaya our future is secure. Hindi tayo pagkukulangin anuman ang ating mga pangangailangan, alalahanin, mga pinatatakutan, hindi tayo kayang iwanan, hindi bababayaan ng ating shepherd. Kasi God is my protector, God is my provider, God is my deliverer, God is my comfort, my refuge and strength. At hindi lang my shepherd, you have to claim it also that God is your shepherd. He is a great healer, and the best medicine is through these powerful prayers. God is good all the time. Manalangin tayo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mga biyaya at sa lahat ng pagpapalang pinadalay mo sa amin. Thank you, Lord, for the guidance, protection sa bawat oras, minuto man, segundo sa aming buhay. Without you, Lord, we have nothing. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng meron ka na ibinabahagi mo sa amin, pati na ang buhay at kaluluwa. At sa umagang ito, Panginoon, ngayon ang araw na itinuturing mo banal na araw upang maitas ka namin, purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hinihingi ko, Panginoon, ang gabay at karuga
patnubay at karunungan mula sa iyong kapangyarihan. Nawa pangunahan mo ang aming pastor, use him as an instrument to spread your gospel. Lord, you are the source of all knowledge and understanding. Therefore, ipaunawa mo sa amin ang nais mong aming maunawaan. Ito ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. At inaanyayahan ang lahat na tumayo para sa ating worship song. Smile of the storm, we rise in the highest smile of the storm.
Dito isulat. Yan. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ay mga kabataan. Long time no see. Alright. Ma-excited yung mga kabataan sa announcement. Sige lang. So, encourage ko lang din kayo, no? Kaya may announcement o wala, pakita tayo sa Panginoon. Amen? And marami ginagawa si Lord sa ating kalagitnaan, especially dito sa gawain ng Panginoon sa Kawit. And ako mismo ay na-excite. Kayo ba na-excite? Nasisense ba sa inyong spirit na may ginagawa si Lord sa ating kalagitnaan? So, lahat ng papuri sa Panginoon dahil siya naman talaga ang gumagawa. Hindi natin kaya sa sarili natin lakas at abilidad. Siya lamang ang kumikilos sa ating kalagitnaan. Bibigay sa atin ng kalakasan
para magampanan natin ang kalooban niya. Amen? So sa mga ito, meron akong topic and related to sa last ng mga linggo na kung saan ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa puso. Diba? Yung apat na klase ng puso na kung saan kapag yung binhi ng salita ng Diyos ay naipasok sa ating puso, depende sa kalagayan ng puso, yung buto na yun, yung binhi na yun ay lalago o mamamatay o tutukayin ng ibon. Diba? So, makikita din natin na ang nais ng Panginoon sa atin ay maging mabunga. Okay? Mayabong. Hindi mayabang, mayabong. Ibig sabihin maraming bunga, hitik sa bunga, hindi yun kapag parang halaman na konting sandali lang ay naarawan ay natutuyo na and walang nangyayari sa kanyang buhay. Okay? So, related lahat yan dito sa ating message for today. Alright? So, ang message for today is okay. Trust issues. Sabi mo nga, trust issues. Trust issues. Kayo ba may trust issues? Minsan sa iyong, may nakita ka ba sabi, meron daw. Basta pwede makikingi ng ano, Tubig. Salamat po. Okay, trust issues, no? Lumaki tayo sa mundong ito and sometimes as tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng trust issues. Tama? Minsan, sa kaibigan mo, sabi ng kaibigan mo, delivery kita mamaya. Tapos hindi natuloy. Di ba? Kakaroon ka ng trust issues. Di ba? Tapos tubig. Ay, minsan sabi ng magulang mo, anak, lilibre kita, dadalhin kita sa Jollibee. Diba? Naniwala ka naman. Pero tagal-tagal na, hindi pa nangyayari. So, nagkakaroon tayo ng trust issues. Tama? Minsan, yung ating minamahal. No? Kakaroon tayo ng mahal. Hindi tayo iniiwan. Diba? Alagaan kita hanggang katapusan ng aking buhay. Tapos hindi nangyari, hiwalayan ka. Oh no. Diba? Anong meron? Anong nade-develop? Trust issues. So ngayong umaga, gusto kong ipahayag sa inyo na kung meron tayong trust issues sa mga tao, sa mga bagay, anuman mga nangyayari, pagdating sa Panginoon, huwag tayo magkaroon ng trust issues. Amen? So, part 1, no? Part 1, kasi mahaba eh. Siguro 100 plus slides ito eh. So, part 1, no? The Word of God has purpose. May dahilan bakit sinulat yan sa Biblia. May dahilan kung bakit yan ipinahayag ng Panginoon. May dahilan. Sabi nyo nga, may dahilan. May dahilan yan. Isaiah 55 verse 6 to 11, sabi dyan, seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let them return to the Lord, that He may have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Sunod na verse, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hindi lang saglit dito, no? For my thoughts, yung thoughts ng Panginoon daw, hindi katulad ng thoughts natin. Sino dito mayroong thoughts? Diba? Minsan naglalaro yung thoughts sa atin, minsan magandang thought. Idea, oy, para lumago ang aking negosyo or what. Sometimes evil thoughts, di ba? Ganit thoughts na ako, papatayin ko. Di ba? Thoughts, di ba? Umiikot-ikot yung thoughts natin yan. Okay? And gusto ko sabihin sa inyo, wala talaga tayong independent thought. Ang thought na nasa ating isip na umiikot is palagi yan based sa experience natin in the past, or pwede inject ng kaaway sa atin, bibigyan ka ng masamang thought, or galing sa salita ng Diyos. Ang sinasabi ng Bible,
Ang thoughts ng Panginoon ay hindi katulad ng thoughts natin. Thoughts natin medyo limited. Neither are your ways my ways. Kasi kung paraan natin ang gusto nating masunod, di ba? Makikita natin na sometimes, mali pala yung pamamaraan niya yun. Kasi may pamamaraan ng Diyos at ang pamamaraan niya ay kasing taas. Sabi nga, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Nasakay na ba kayo ng aeroplano? Yes, di ba? Ang aeroplano, nagkukruise yan sa 30,000 feet. 30,000 feet yan. So mas mataas lang ng konti. 2,000 feet sa taas ng bundok ng Mount Everest. Kasi 29,000 feet ang Mount Everest. Ang aeroplano, nang lumilipad yan ng 30,000 feet, pataas pa, hanggang 60,000 feet. Pero, pag tinignan mo siya, hindi pa niya maabot yung heavens, di ba? Yung tipo ng tuktok, sabi tuktok ng heavens, sobrang taas. Hindi sa makikita ko ng aeroplano. Nandun siya sa ilalim ng ulap. Tapos ang ulap, ang taas-taas pa. Sobrang taas. Minsan, hindi mo na makita yung aeroplano pag sobrang taas kung nasa lupa ka, di ba? At minsan pag nasa aeroplano ka sumilip pa sa baba, ano ba yun? Bahay ba yun? Barko ba yun? Or, di ba? Sobrang liit. Kaya makikita natin na ang Panginoon ay sobrang laki ng kanyang gawa. Di ba? Makikita natin na tayo lang ay katiting lang. Katultok lang. Kaya tapos mamumblema tayo sa kapitbahay natin. O mamumblema tayo sa nangyayari sa ating buhay. Galiit lang yan. Kaya minsan masarap na umaakit ka ng bundok, nakikita mo yung mga nandun sa baba na kaliit-liit, tapos nag-aaway-aaway sila dahil sa karaoke na kalakas-lakas, di ba? Tapos ang dami-dami nating thoughts na umiikot, makikita natin na ang Panginoon ay concerned sa lahat ng bagay na yan, kaya huwag natin tuon yung ating pansin sa ganun kaliliit ng mga bagay. Amen? Kasi ang thoughts niya, my ways are higher than my thoughts than your thoughts. And sa next slide, for as the rain and snow come down from heaven, and do not return there but water the earth, making it bring forth sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word. Sabihin nyo nga, so shall my word. So shall my word. Ibig sabihin, kung baga yung ulan na bumababa at yung snow, wala naman tayo snow sa Pilipinas, pero yung ulan na bumabagsak mula sa langit papunta sa lupa, at dinidiligan yung mga nakatanim dyan. Di ba? Kung ganun yung purpose ng rain coming down from the earth, so shall my word that goes out from my mouth, it shall not return to me void. Meaning to say, ang salita ng Diyos mayroong purpose. May dahilan kung bakit yan naisulat. Bakit pinapahayag yan? Kasi bakit? It shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. Yung ulan, pag bumagsak yan, diba, dinidiligan yung lupa. Ano yung purpose nun? Para yung mga halaman ay mabuhay. Di ba? Yun ang purpose ng rain. So yung purpose ng Word of God, meron din yung purpose. Amen? May purpose yan. Kaya nga importante na alam natin salita ng Diyos. Amen? Hindi pwede na parang nasa buhay ka na hindi mo alam. Kaya maraming nasa dilim pa eh. Hindi ko nangangapa, nakaranasin niyo ba yun gumising ng madaling araw? Yung 3 o'clock. Tapos wala kang makita. Anong unang-unang mong gagawin? Buksan ng ilaw. Di ba? Kasi pag bumangon ka sa higaan mo, alas 3 ng madaling araw, tapos patay ang ilaw, tapos gumalaw, kumilos ka, anong mangyayari sa'yo? Matitisog ka, masisipa mo yung liliit ng ng paa mo doon sa dulo ng kama. Anong ko? Diba? Anong ginagawa kinakapa yung anong pwedeng para magliwanag yung di ba? Switch o kaya cellphone mo, bubuksan mo para may flashlight ka, di ba? Hahanap ka ng ilaw. Sabi sa salita ng Diyos, your word is a light unto my path and a lamp unto my feet. Yun ay ilaw. Ang salita ng Diyos ay ilaw. Kaya mabuti sa mga kabataan, kailangan hindi na kabataan, pati tayo lahat, no? Na ang salita ng Diyos, yun ang gabay sa ating landas. Dahil pag wala kang ilaw, ikaw ay matitisod madadapa at kung saan ka mapupunta, minsan hindi mo magugustuhan ang iyong mapupuntahan.
Totoo yun. So, kailangan natin yung salita ng Diyos, may purpose yan. So today, as we go on to the next slides, makikita natin kung paano tayo magtitiwala sa Diyos. Paano natin panghawakan ang salita ng Diyos. At paano ito ang magiging, ito ang manual ng ating buhay. Sino rito nakagamit na ng cellphone, di ba? Or appliance na bagong bili. Sino nakaranas na mag-unboxing? Unboxing. O puro hand-me-down yung nakuha ng puro second hand. It's time to believe God for brand new unboxing na nangyari. So pag nag-unboxing ka, meron niyang laman na maliit na papel. Ang tawag ay manual. Di ba? Kailangan mong basahin yung manual kasi kung hindi mo binasa yung manual, mas lalo kang mahirapan. Parang yung isang kaibigan natin na nasa probinsya. Okay? Kasi nung bumisita yung isang taga-syudad doon sa probinsya, nakita niya yung kanyang kaibigan, hirap na hirap maglaba. Di ba hirap maglaba? Sinakaranas maglaba, naglalaba pa kayo? Yung old fashion, yung ibababad mo sa planggana, di ba? Naalala ko na nung ako'y 12 years old, ako naglalaban ng diaper ng aking mga kapatid. Wala pang diaper po yun, ibabrush mo yung pupu, tapos lahat, tapos bababad mo yun, tapos sabon, tapos kukusupin mo, tapos pipigay mo, babalawan mo 3 beses, tapos pipigay mo sa sampay mo. Yun yung proseso ng paglalaba. Narasan niyo ba yun, yung mga kabataan? Yung mga oldies pa lang. So, pag maglalaba, so nakita yung kaibigan, sobrang hirap. Sabi, biyali, pagbalik ko ng syudad, ako'y magpapadala sa iyo ng washing machine. O di, ulit syudad, inala ng washing machine, nagpalala mo or whatever. Dumating siya doon, tapos kinumusta niya. 1 week. Oy sis, kumusta ang ginagawa mo? Kumusta yung bagong washing machine? Actually, di ko ginamit eh. Bakit? Kasi mas nahirapan ako maglaba. O bakit? Anong nangyari? Sabi nung kasi mas, nakayuko ako pag naglalaba. Anong ibig sabihin? Nakayuko. Doon yan nilalaban sa loob ng washing machine. yung labahan. Di ba? Doon yan nilalagay. Tapos kung pinukusok, doon siya nagbabanlaw, mano-mano pa rin yung ginagawa. Ano yung lesson doon? Ang lesson doon, hindi niya binasa yung manual. Nasa kanya yung bagay na makakatulong sa kanyang buhay sa paglalaba, pero hindi niya binasa yung manual, so sobrang nanghihirapan. Ay, so lesson yun, katulad ng ating buhay, merong manual na binigay ang Diyos, ang tawag doon ay Bible, basahin po natin. Amen? At actually, advantage na nga natin, hindi ka na magdadala ng ganung Bible, di ba? Nasa cellphone na. Nasa internet na. Pumunta ka sa bible.com, biblegateway.com, bible.org. Napakadaming domains na doon ang salita ng Diyos. Mag-download ka ng app, nandun din. Wala nang excuse. Tingnan mo katabi mo sa mata. Sabi mo sa kanya, wala kang excuse. Sabi sa kanila, wala ka ng dahilan. Ay, wala ka ng dahilan. Kailangan mong basahin. Kung baga pagdating natin sa langit, sabi ng Panginoon, binasa mo ba? Kasi mas maraming distractions, di ba? Mas maraming Netflix, mas maraming YouTube, pwede natin panoorin. Pero kailangan natin intindihan ang salita ng Diyos, manual yan ang ating buhay. Amen? Kung gusto mong mabago yung buhay mo, 10 years from now, kung ano yung mga prinsipyo sa salita ng Diyos, yun yung ating gawin. Amen? So balik tayo sa ating message. So Genesis 15, verse 1 to 14. Okay? Ito yung buhay ni Abraham. Bago siya maging Abraham, ang pangalan niya ay Abraham. Okay? And these things came, after these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Fear not, Abraham, I am your shield, your reward shall be very great. But Abraham said, O Lord, what will you give me, for I continue childless? Wala siya anak. And the heir of my house is Eliezer of Damascus. Yung pinagkakatiwalaan yung servant sa kanyang bahay is Eliezer of Damascus. And Abraham said, Behold, you have given me no offspring. A member of my household be my heir. And behold, the word of the Lord came to you. This man shall not be your heir.
your very own son shall be your heir. So the Lord said to him, I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldeans to give you this land to possess. He brought him out and said, look toward heaven and number the stars. If you're able to number them. Then he said to him, so shall your offspring be. So pinapakitaan ni Lord si Abraham ng vision. Okay? Yung vision. Kasi ang inisip ni Abraham, Lord, wala akong anak. Wala akong heir. So ginawa ni Lord sa akin, dinala sa labas. Look towards heaven. Tignan mo yung kalangitan. And bilangin mo yung stars. Yeah? Bilangin mo. And sabi ni Lord sa kanya, so shall your offspring be. And he believed the Lord, and it was counted to him as righteousness. So he believed the Lord. Anong meron siya? Anong natanggap niya kay Lord? Word. Ano tanggap niya kay Lord? Sinabi ng Lord, look towards heaven and number the stars. Pinakita ni Lord sa kanya kung ano yung mangyayari sa kanyang offspring. Gets you ba? So, Abraham had a word from God, and he believed that word, and it was counted to him for righteousness. Meaning to say, pinaniwalaan niya yung salita ng Diyos, tinanggap niya yung salita ng Diyos bilang katotohanan sa kanyang buhay, and he counted it to him as righteousness. Matuwid siya kasi nga tinanggap niya yung salita ng Diyos. And he said to him, sabi ni Lord sa kanya, I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldeans to give you this land to possess. But Abraham said, O Lord God, how am I to know that I shall possess it? He said to him, bring me a heifer 3 years old, a female goat 3 years old, around 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon. So itong gagawin nila is part of what we call sa ancient times, a covenant. Panahon ngayon, pag meron tayong agreement between two people, or two companies, or two organizations, meron tayong contract. Meaning, susulat mo doon yung terms ng contract at pipirmahan mo yung contract. Noong unang panahon, wala silang contract. Meron sila covenant. So, anong gagawin ni Abraham at ni Lord ay magkakaroon sila ng covenant. Meaning to say, agreement nilang dalawa. So, Abraham brought all of this, cut them in half. Ibig sabihin, pinatay niya yung mga hayop, di ba? Pinutol sa gitna. At ang sabi doon, he did not cut the birds in half. When the birds of prey came down the carcass, Abraham drove them away. And as was the sun going down, a deep sleep fell on Abraham. And behold, dreadful and great darkness fell upon them. And the Lord said to Abraham, know for certain, tandaan nitong scripture na to, know for certain that your offspring will be sojourners in the land that's not theirs, will be servants there. They will be afflicted for 400 years. And I will bring judgment on the nation that they serve. And afterwards it shall come out with great possessions. Okay? So, pag inisip natin yung salita ng Diyos, kasi meron silang covenant, anong nangyari sa covenant? So, hinati yung mga hayop, no? Typically, noong unang panahon, covenant yan. May dalawang covenant partners, yung karaniwan yan, may mas malakas, may mas mahina. Kaya makikipag-covenant, ang Tagalog covenant, tipan. Pakikipag-tipan. Yung mahina ay makikipagtipan sa mas malakas. Bakit? For the purpose of, halimbawa, pupunta sa gera, yung maliit na bansa na 100 lang yung troops, hindi siya makikipunta sa gera ng siya lang. Maghahanap niya siya ng katipan, maghahanap ng mas maraming troops, 10,000 troops, makikipagtipan siya dun sa mas malakas para pag nakipaggera siya, diba, meron akong padrino. Meron akong di ba? Mas malakas. Sige, tirahin mo ako. Merong backer. Di ba? Ganun yun. So, si Abraham, si Lord, sipin mo, si Lord mismo, yung nakipagtipan kay Abraham, siya mismo yung malakas. Siya yung merong lahat ng kakayanan. Si Abraham, walang anak. Pero, tinanong ni Abraham, paano ko malalaman na tama yung sinasabi mo? So, merong tipan. Okay, ito gawin mo. So, si Lord, and it, may part ng story dyan na umikot yung torch. Torch is a symbol of God's presence. Umikot yung torch doon sa mga karkas, doon sa mga patay na hayop. Bakit? Kasi pag pinatay at hinati mo yung hayop, yung dugo nandun.
Ang dugo yun nandun. So iikot, maglalakad, iikot yung dalawang covenant partners. Tapos nakaturo sila doon sa hayop. Kapag hindi ko ginampanan yung covenant na ito mangyayari sa akin. Ganun sila. Yun ang covenant. Yun ang terms ng covenant. So, alam nila, kapag hindi nila ginampanan yung terms ng covenant, mangyayari sa kanila, mangyayari doon sa pinaghati-hati na nilang hayop. So, yun ang covenant. That was old times. Okay? Ngayon, hindi na gumagawa nun. Ang last time na nakita ko yung nasa Katipunan, di ba, hinihiwa yung tapos nagkakaroon sila ng blood compact. Di ba? Ganun yung ginagawa. Bakit? Kasi sa covenant, kailangan laging blood yan eh. Blood. Di ba? It's always in blood. Kaya nga namatay si Jesus sa cross, dumalo yung blood. That was the covenant. Di ba? So, balik tayo dito sa story. So, meron tayong nakita dito sa word. No? God's word to Abraham is number one, your offspring. Okay? You will have your own child. Okay? Ito yung pangako ng Diyos kay Abraham. Ha? Number two, they will be sojourners in a land that is not theirs. Number three, they will be servants there. They will be afflicted for 400 years. Number four, but I will bring judgment on the nation that they serve. Number five, and afterward, they will come out with great possessions. And number six, your offspring will inherit Canaan. You will inherit the land. So, 6 na pangako, isa-isa natin, 6 yung pangako yung sinabi ng Diyos kay Abraham. Okay? Nag-gets nyo ba? Nasusundan nyo ba yung kwento? Amen. Actually, pag binasa nyo yung Bible, mas nakaka-entertain pa to kasi sa mga Korean novela kasi makita may suspense, merong excitement, merong iba't ibang nangyayari. Kasi sabi niya, boring na yung Bible. Anong Bible yung binabasa mo? Then ako, pag nagbabasa ng Bible, hindi boring. Natutuwa ako sa mga kwento. Kaya when you open up the Bible, lagi mo sabihin, Panginoon, tulungan mo ako intindihin to. Buksan mo ang aking mga mata at makikita mo yung kahalagahan ng mga kwento na nandyan. Okay, 6 ha? 6. So, yung time ko, 20 minutes na. So, your offspring, number 1, you will have your own child. Pangalawa, they will be sojourners. Pupunta sila sa ibang bansa. There will be servants. Sila magiging slaves. I will bring judgment on that nation. And afterward, they shall come up with great possessions. And number 6, your offspring will inherit Canaan. So Genesis 15 yan. Okay? Genesis 15. So next chapter. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children. Wala talagang anak. Okay? Wala silang anak. Matanda na sila, wala silang anak. Sarai had a female Egyptian servant whose name was Hagar. And Sarai said to Abraham, behold now, the Lord has prevented me from bearing children. Go in to my servant, that it may be that I shall obtain children by her. And Abraham listened to the voice of Sarai. So, kung nakita natin dito, si Sarai nagsuggest. Kasi wala nga silang anak, di ba? Nagsuggest siya. Baka pwedeng katulong ka na lang. Dahil nyo si Sarai ito Hindi si Abraham. Hindi si Abraham. Si Sarai mismo. Okay? So, after Abraham had lived 10 years in the land of Canaan, Sarai, Abraham's wife, took Hagar, and gave to Abraham her husband as a wife. So Abraham went into Hagar, she conceived, and when he saw that she conceived, she looked upon content with her misnomer. Nagkaanak na si Hagar, wala na. Anong amo-amo? Walang amo-amo. Ako yung may anak di ba? Ganun katindi yung sitwasyon. Kaya pag tinignan mo ito, ito telenovela, inisip ko paano sila mag-interact, di ba? Ikaw katulong ka lang, di ba? Mga ganung klaseng kadramahan, di ba? So, hindi, ang katulong, ako yung nagdadalang tao, mga ganun. So, nakita natin yung story, no? And Sarai said to Abraham, sinisili niya asawa niya, di ba? So, talagang siya naman yung nag-suggest. Di ba? Siya nag-suggest nun. Ito naman si Abraham, minsan hindi rin nag-iisip, di ba? Hindi niya inisip yung consequences na mangyayari. Mag-away kaya itong dalawa, pag ginawa ko ito. It's a complicated situation, di ba? And Sarai said to Abraham, may the wrong done to me be on you. Ikaw ay may kasalanan dito, di ba? Napakatinding kadramahan mo yung pag ginawa. Kaya naisip ko, gusto kong gawing palabas ito Gawin natin palabas, kuha tayo ng mga artista. Sarai said to me, that wrong done to me be on you. I gave my servant to your embrace.
And when she saw that she had conceived, she looked on me with contempt. Meaning, hindi siya nirespeto kasi nga katulong nga si Hagar, di ba? Tapos, kasi hindi na siya nirespeto. So sabi ni Abraham kay Sarai, "Behold, your servant is in your power. Do to her as you please." Katulong mo naman yan. Gawin mo kung ano gusto mo. Kasi Abraham, wala kang iniisip eh. Okay, so Sarah dealt harshly with her. And Hagar, she fled from her. The angel of the Lord found her with a spring of water in the wilderness, a spring of way to shore. He said, "Hagar, servant of Sarai, where do you come from? Where are you going?" Sarah said, "I'm fleeing." Tumatakas ako, umalis ako sa bahay ng aking amo kasi nga, di ba, ang sama-sama ng trato sa akin. The angel said to her, "Return to your mistress and submit to her." The angel of the Lord said to her, "I will surely multiply your offspring so they cannot be numbered for more." In short, yung anak mo na yan ay dadami din yan, di ba? You're pregnant, you shall bear a son, you shall call his name Ishmael, because the Lord has listened to your affliction, he shall be a wild donkey, so blah blah blah. I-describe ng angel of the Lord kung ano yung mangyayari sa anak niya. So that she called the name of the Lord who spoke to her, "You are a God of seeing," for she said, "Truly here, I have seen him who looks after me." Therefore the well was called Beer Lahai Roy. It lies with Kadesh, and Beer and Hagar bore Abram a son. Abram called his name of his son, and Hagar bore Ishmael. Isang part, there's lesson of story dito, siguro side comment lang, no? Isipin mo, no, aping-api na si Hagar, pero si Lord nandun pa rin para sa kanya. Di ba? Na kahit na inabuso, yung minsan dumadaan sa point in time na mga ganun yung buhay natin, pero tanda natin, kahit na nasa disyerto, tayo inapi, si Lord hindi na papabaya. Amen? Genesis 16, Abram was 86 years old when Hagar bore Ishmael to Abraham. Tandaan niyo, ilang taon siya? 86. Genesis 17, verse 1 to 22. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, teka, 16. Abraham was 86 years old. When Abraham was 99 years old. Ilang years yung gap bago siya kinausap ulit ni Lord? Ilang years yung gap? 99, 86. Math. 86. 99. Ilang years? 13. 13 years gap na hindi nangusap si Lord kay Abraham. Di ba? Bakit? May sarili kasi silang ginawa na hindi naman yung kalooban ng Diyos, na hindi naman yung instruction ng Lord. Pero anyway, mabuti pa rin ang Diyos. Di ba? Kahit na sumuway sila sa direction ng Panginoon, kinausap pa rin siya ng Panginoon. Hindi ka lang agad-agad. Di ba? Sometimes, ganun eh. Sometimes sa buhay natin, pag hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos, pansin natin ang tahimik. Di ba? Ang tahimik naman. Bakit? Kasi nga, hinihintay ka ni Lord na gawin yung una niyang sinabi. Sabi ni Lord, gawin mo to, hindi mo ginagawa, gumawa ka ng iba. Hihintayin ka ni Lord na itama yung direction mo. At mangungusap pa rin si Lord sa'yo. Kahit na nagawa mo na siya, babalik at babalik ka ni Lord. Sabi ni Lord kay Abraham, "I am God Almighty, walk before me and be blameless, that I may make my covenant between me and you and multiply you greatly." Yung covenant, yung tipan na ginawa nila bago pinanganak si Ishmael, bago nabuo si Ishmael, mayroon ng pangako ang Diyos sa kanya. Di ba? E gumawa sila ng sarili nilang pamamaraan. Pag gumawa ka ng sarili mong pamamaraan, mapapansin mo na hahaba yung proseso bago mo ma-achieve yung pinapanalangin mo. Ulitin ko. Minsan, gumagawa tayo ng paraan sa buhay natin. Taliwas sa plano ng Diyos. At mapapansin natin, tumatagal yung proseso. Lord, ang tagal naman. Di ba? He was 86, siya was 99, 13 years. Pero napakabuti ng Panginoon, nangusap ulit ang Diyos sa kanya. Di pa kayo natutuwa na ang Panginoon binibigyan tayo ng second chance? Di pa kayo natutuwa? Second chance, di ba? Second chance. So, sabi ni Lord, sabi ni Abraham, then Abraham fell on his face. Kasi nga, alam niya, ginawa niya. So, nagpatira pa si Abraham.
Sabi ni Lord sa kanya, "Behold, my covenant is with you, shall be a father of a multitude of nations. No longer shall your name be called Abraham, but your name shall be Abraham. Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations." Bakit pinalitan yung pangalan? Kasi Abraham means prince, mighty prince. Abraham means father of many nations. Kailangan palitan yung identity mo para ma-realize mo kung ano yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kasi all throughout this time, lumalakad siya, prince of many nations. Prince, mighty prince ang tawag sa kanya. Pero imaginein mo, pinalitan ni Lord yung pangalan niya. So pagpapakilala, ako si Abraham. Oh, wala ka pang anak, Abraham pangalan mo. Isipin mo kayo nangyayari sa mga tropa niya, mga kapitbahay niya. Oh, Abraham, hindi na ako Abraham. Abraham na pangalan ko. Abraham, wala ka pang anak. Di ba? Pero God was starting to change his mindset. Pinapalitan ni Lord yung mindset niya na hindi mo na iisipin yung kung dati mong kaanyuan, ang isipin mo yung bago mong kaanyuan. Kaya tatanda natin, binigyan ka ng Panginoon ng bagong identity. Di ba? You are in Christ. The old has gone, the new has come. Di ba? Kailangan magbago yung identity ni Abraham. Pinalitan na. He's now a father of multitude of nations. I will make you into nations, and kings shall come from you. I will establish my covenant between me and your offspring after you throughout their generations, for everlasting covenant, to be God to you and to your offspring after you. And I will give to you. So inulit ng Panginoon yung pinangako sa kanya 13 years ago, kasi ang Panginoon di nagbabago. Yung plano ng Panginoon sa iyo, yung pa rin. Hanggang ikaw ay umayon doon sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan, eto kalooban ng Diyos, ayaw mo yung kalooban ng Diyos, gusto mo rito dumaan, di ba? Gusto mo rito sa kabilang side. Eto plano ng Diyos, di ba? Babalik at babalik ang Diyos sa kung anong sinabi niya sa iyo. Kahit 13 years na yung nakalipas, uulitin ng Panginoon. Ganun nangyari kay Abraham. Inulit niya ulit yung sinabi. Yung offspring mo, they shall be blah blah blah, this and that, di ba? So shall my covenant be, sabi nga, as for Sarai your wife, para naman kay Sarai, you shall not call her Sarai, but Sarah shall be her name. Pinalitan din yung kanyang pangalan. I will bless her, moreover, I will give you a son by her. I will bless her, she shall become nations, kings of people. All things. Abraham fell on his face and laughed. Bakit? Shall a child be born to a man who is 100 years old? Kaya natawa si Abraham. Abraham, magkakaroon pa ba anak 100 years old na? Siya Sarah is 90 years old, pero siya, nakita na ba kayo ng 100 years old na tao, 19 years old na tao? Meron tayo, nag-celebrate si Pastor Edgar, Sister Lydia ng 50th anniversary. Praise the Lord, di ba? Yung mga nangangarap dyan ng ganun din, amen. Ako, nangangarap ako, maabot ako ng 50. Pero sila ay nasa 70, 60. Di ba? Abraham was, ilan? 89. Ay, 99. 100 na. 100 na. Sarah is already 90. Kaya sabi ni Abraham, oh, that Ishmael might live before you. Kasi hindi niya maisip, paano mangyayari na magkakaroon pa siya ng anak? Kaya pinagpupumilitan niya yung kanyang pamamaraan sa Panginoon. Oh, that Ishmael, di ba nga yung anak niya 13 years ago na nabuo kay Hagar, oh Lord, eto na lang. Total, eto na lang, anak ko naman eh. Pero may pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Sarah. Di ba? Hindi kay Hagar, kay Sarah. Kasi yun ang pangako ng Diyos eh. So Ishmael might live, no, but Sarah, your wife, sabi ni Lord, shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him. As for Ishmael, I've heard you. Okay. As for Ishmael, I heard you. Okay. Siya rin, magiging fruitful and will multiply greatly. So,
But I will establish my covenant with Isaac, whom Sarah shall bear to you at this time next year. When finished talking with him, God went up from Abraham. Lesson number 1, when we take matters in our own hands, we run into problems. Okay? Tatandaan natin to. Merong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pag hinayaan natin gawin, sa tingin natin na tama o gusto lang natin, magkakaroon tayo ng problema. At itong problema na ito ni Abraham noon, kaya nga nag-aaway-away hanggang ngayon ang mga bansa sa Middle East. Kasi nga, sila yung lipi ni Isaac at ni Ishmael. Sabi ni General Maximus, wala to sa Bible, pero pamilyar na palabas to sa Gladiator. Sabi niya, what we do in life echoes in eternity. Kung ano yung mga ginagawa nating maliliit na bagay, lalaki yan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, yung seed, yung buto, kaya principle yung buto eh. Principle yung kaliit-liit. Nakita na ba kayo ng mustard seed? Yung mustard, yung mustasa. Hindi mo makita, sobrang liit, katundok. Pero, lumalaki siya. Same thing din, di ba? Aratilis. Isang seed ng aratilis, magiging puno. So every action ng ating buhay has to be on the Word of God, has to be based on the Word of God. Kasi pag hindi based on the Word of God, problemang nanganganak. Lumalaki. Pero pag based sa Word of God, ito'y nagiging pagpapala sa iba. Amen? Proverbs 3 verse 5 to 10. Trust in the Lord. Sabay-sabay tayo. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In some of your ways? No, in all of your ways. Tingnan mo katabi mo sa mata, sabi mo sa kanya, all of your ways. Tingnan mo, all of your ways. Acknowledge Him, and ano mangyayari? He shall direct your paths. Napakasarap kapag meron kang guide. Amen. Sino na nagdadrive? Ako nagdadrive ako, no? So minsan sa Manila, traffic. Napakasarap na may Waze and may Google Maps. Bakit? Kasi alam mo kung saan pumunta. Hindi na yung hanap. Nung unang panahon, nagdadrive na ako 1997. So parang wala pang Waze, wala pang Google Maps. Merong mapa na nabibili sa National Bookstore. Hahanapin mo yung letter A saka number 3. Pupunta ka patas, pupunta ka sa page 76 para makita mo yung kasunod. So kung nagdadrive, kailangan meron ka navigator. O liko ka sa kanan kasi nandito na tayo. So ang hirap. Nakusap ako ang taxi driver noon daw. Maakyat sila doon sa pinakatok-tok na gusali sa Makati at tinitignan nila yung sinasaulo nila yung kalsada. Kasi nga, wala silang guide. Ngayon, ipin mo lang, pupunta ka sa Glorieta, pin. Hahanapin na niya yung daan, hindi na mahirapan. Napakasarap na may gumagabay sa yung paths. Di ba? Napakasarap na mayroong Panginoon ang nagdidirect ng paths natin. Kaya lang minsan, ayaw natin, mas tingin natin, meron tayong mas magandang pamamaraan. Kaya sabi sa verse 7, do not be wise. Ulitin natin, sabay-sabay tayo. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Gusto mo lumakas? Gusto mo bang magkaroon ng buhay na, nakikita ko sa Pastor Edgar, 70 plus, matipuno pa eh. Hindi pa bang nakabubuhat pa ng lamesa? Diba? Bakit? Yung kanyang buhay, inaayon niya sa kalooban ng Panginoon. Di ba ba? Gusto natin na makikita natin yung ating legacy in the future. So, ang susi dyan, do not be wise in your own eyes. Verse 9, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of your increase, so your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Amen? Amen. May natututunan pa ba tayo?
Pwede pa ba? Nasa slide 35 pa lang ako. Okay. Genesis 18. So, yung kwento, no? Yung kwento. So, sabi ni Lord, magkakanak ka kay? Okay. Then the Lord appeared to him by the terebinth trees of Mamre as he was sitting in the tent door in the heat of the day. So imagine ninyo, nandun siya sa kanyang lupain at nagpapalamig kasi mainit. So he lifted up his eyes and looked, and behold, binakita siya tatlong lalaking nakatayo na kasama niya. And when he saw them, he ran to the tent door to meet them. So nakita niya, he bowed himself to us, "My Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant." So, verse 4, "Please let a little water be brought and wash your feet." So, naging hospitable siya. And sabi, "Pakakainin ko kayo." And they said, "Do as you have said." Verse 6, Abraham hurried to the tent to Sarah, said, "Quickly, make 3 measure fine meals." So, magluto ka. Diba? Ihanda mo yung pinapatabang baka and all that, gave it to the young men. He said to prepare, they took butter and milk. So, naghanda, in short, si Abraham doon sa kanyang mga bisita. Then they said to him, verse 9, "Where is Sarah, your wife?" So he said, "Here in the tent." And he said, meaning one of the guests, or si Lord said, capital H, he said, "I will certainly return to you according to the time of life, and behold, Sarah, your wife, shall have a son." Sarah was listening in the tent door which was behind him. So, nakikichismis kasi noon, panahon, pag mga lalaki nag-usap-usap, yung mga asawa, nasa hindi kasama. Okay? Kasi Sarah, siyempre, marites din si Sarah. Ano ba yung Sarah? She was listening. Now, Abraham and Sarah were old, well advanced in age, and Sarah passed the age of childbearing, meaning hindi na siya mga anak. Therefore, Sarah herself laughed within her, saying, "Kung kailan ba naman ako tumanda? Saan ako magkakaroon ng pagkakataon magkaanak?" Diba? And the Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh? Saying, surely I bear a child since I'm old. Is anything too hard for the Lord?" Isipin mo yung sitwasyon na to, 90 na si Sarah, si Abraham 100, di ba? Hindi na sila maanganak. Pero sabi ni Lord, magkakanak si Sarah next year. Diba? Disappointed, "I return to you." Kaya sabi ni Lord, "Why did you laugh?" But Sarah denied, saying, "I didn't laugh." So dininay niya, "I did not laugh." For she was afraid. And the Lord said, "No, you did laugh." Diba? Kaya nga, nakakatawa to kasi nga, nung pinanganak si Isaac, ang tinawag nila is laughter. Ang ibig sabihin ng Isaac is laughter. Kasi nga, tumawa sila. So Sarah denied it, So Genesis chapter 20, ito nakakatuwa. "And Abraham journeyed from there to the south and dwelt within Kadesh and Shur, and stayed in Gerar. Now Abraham said of Sarah his wife, 'She is my sister.'" Kasi natatakot siya, baka patayin siya dahil sa asawa niya. Napakaganda ng asawa niya. Isipin mo, at 90 years old, kinuha pa siya ni Abimelech, king of Gerar. Kasi mga hari noon, nangungulekta yan ng babae. Uy, maganda to, kunin natin to. Ganun yung mga hari noon 90 years old, nagkagusto pa yung hari sa kanya. So kinuha si Sarah, So God said to Abimelech, "You're a dead man because of the woman you have taken, for she's a man's wife," blah blah blah. So gusto ko na ipakita dito, yung sinabi ng Diyos na manganganak ka, ibig sabihin, nag-work, Nag-work yung salita ng Diyos. Di ba? Siguro bumata si Sarah dito, hindi ko alam. Kasi nga, compare mo naman 90 years old na babae versus yung 20-something, 30-something, di ba? So, mukhang nabihag si Abimelech at gusto, di ba? Gusto asawain si Sarah. Pero nga sabi ni Lord, "You are a dead man because that woman is another man's wife." Sabi ni Abimelech, "Don't slay me, huwag mong patayin." Kasi sabi ni Abraham sa akin, kapatid ko siya, and then in the integrity of my heart, innocence of my hands, I have done this. Kasi sabi ni Lord, kaya nga kita pinigilan, na hindi kita pinayagan na hawakan siya kapag siya ay asawa ng So anyway, to cut the story short, parang bumata si Sarah. From 90, parang bumata, di ba, sa kwento? Nagustuhan pa siya ng hari. Genesis 21. "And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did for Sarah as he had spoken, for Sarah conceived
and bore Abraham a son in his old age, at the set time which the Lord has spoken to him. Ito ang gusto ko sabihin sa ng salita ng Diyos, mangyayari at mangyayari sa buhay mo. Kahit na iniisip mo ay, paano mangyayari yan? Paano mangyayari ito? Paano mangyayari, di ba? So, but the Lord's word will always come to pass. And Abraham called the name his son was born to him, whose Sarah born to him, Isaac. Kasi nga, and Sarah said, God has made me laugh, and all who hear will laugh with me. And she also said, verse 7, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? I have borne him a son in his old age. Lesson number 2, is anything too hard for the Lord? And I'm 44 minutes na. God's word to Abraham, Genesis 15. Number 1, sa 6 na pangako ng Diyos sa kanya, na-check na yung number 1. Your offspring, you will have your own child. Ang Panginoon tapat sa kanyang salita. Amen? Meron pang 2, 3, 4, 5, 6. Saka na yun. Next time. Pero gusto kong sabihin sa inyo na ang salita ng Diyos, you have to trust in the Lord. Amen? Let's trust in the Lord. Huwag nating hayaan na dumaan lang salita ng Diyos sa ating buhay na parang wala lang. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Ito ang sinasabi na testimony ko ito, di ba? Tileni, pumunta ako sa inyo. This is just a physical testimony out of all the many testimonies ng Lord sa buhay ko. This is only one of the testimonies. Napakarami kong kwento sa buhay kung makapagkwentuhan tayo. Di ba? Pupunta ako dito, nakamotor ako, na luman-luma, na 10 years old, na Wave 100. Kahit ba, ano? Pumunta tayo, mag-Bible study tayo dito. Fast forward, ilang years later, ayan na yung dinadrive ko. Hindi lang yan, may isa pang sasakyan and all that. Meron pang mga businesses and all that. It's all because of the Word of God. If you honor the Lord with your resources, if you let the Lord lead your life, diba? And there's more. Para saan ito mga to? Para maging blessing. Diba? Pinagpapala tayo ni Lord, hindi para lang sa atin. Para din maging blessing sa iba. Diba? Isipin mo yun, nagpa-vulcanize tayo, bro. Paano kung Wave 100 pa yung dala-dala ko, no? Kung hantong tayo sa, nakasakay ka sa likuran ng motor, nakasakay yung sasakyan, no? Paano natin bubuhatin yung gulong doon sa vulcanizing siya? Di ba? So, makikita natin na yung blessing ni Lord is for us to be a blessing to others. God wants us to prosper and be fruitful and multiply, hindi lang para sa sarili natin, para maging pagpapala tayo sa nakararami. Amen? As I end, may kanta na gusto kong i-introduce sa inyo na napakaganda. And let's namnamin natin yung song. Bakit ganun ang sounds? Nilipat ko yung sounds. Ano lang? Sinamin natin yung lyrics. There is power in your name.
Tayo lahat tumayo. Presensya ng Panginoon. Let's worship po kami. Oh, there is still an empty grave. God, we believe no matter what, there is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. When there seems to be no way, we trust in you, God. You have the final say. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God. You have the final say. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. The impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. The immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word spoken over us. Salamat, Lord, yung inyong salita, panghahawakan namin. Salamat, Panginoon, na pinapakita mo sa amin na kami magtitiwala. Kami maniniwala, Panginoon. I believe you said it is done. Tapos na. You said, I believe. You said, it is done. You said, sabihin natin, I believe. You said, it is done. You said, I believe. Hallelujah. You said, it's done. One more time. You said, I believe. You said, it's done. You said, I believe. You said, it's done. You said, I believe. You said, it's done. Hallelujah. You said, you believe it. You said, it's done. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw na to. Ay mga salita ay totoo. At panghahawakan namin, kami maniniwala, magtitiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita will come to pass.
it is done. So we thank you for this day. We thank you and we give you all the honor, all the glory, and all the praises in Jesus' name. Amen. Amen. Namari po kayo po. Thank you, Pastor, sa magandang mensahe. Maraming purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe na ipinaabot niya sa atin. At ngayon, tinatawagan ko si Sister Ana sa basket. Habang umaawit ka. Aawit ka sa basket. Mapabasa mo yan dyan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for
sa lahat ng ating mga binabanggit. Kaya sa pagkakataon to, parang gusto ko pong sabihin na tayo magpapasalamat sa handog natin sa Panginoon. Pero masasabi ko po na mayaman, mahirap, wala po sa Panginoon yan kung ano po'y kaya natin ihandog, maliit o malaki. Ang importante po sa Panginoon, taos po sa puso natin ang pagbibigay. Hindi po natin iniintay na kaya tayo nagbibigay dahil may kapalit. Alam niyo po, totoo po yung sinasabi talaga na ano man laki ng binibigay mo, 1, 2, 3 piso, malaki man yan, mapa-checky man yan, talagang nagladad ka na ng malaking pera sa Panginoon, binibigay mo. Dahil yon ay parang ang iba, intentional na yung, magbibigay ako ng malaki kasi ibabalik ni Lord ng malaki yan. Hindi po. Kahit hindi po tayo magbigay, basta ang siguraduhin po natin sa puso natin nasa Panginoon po ang ating pagtitiwala. Ibigay po natin ang buhay natin sa Kanya. Tayo po ay sumamba, purihin natin siya all the time. Kaya Lord, sa pagkakataon to, ako po ay nagpapasalamat dahil dinala niyo po kami sa umagang ito para po kami ay makapanambatan sa inyo at makapagbigay handog. Kaya Lord, muling-muling pinagpapasalamat ko ang lahat ng handog na naibalik namin sa inyo. Alam kong ito ay ibabalik niyo din sa amin. Sabi ko po, hindi po kami humihingi ng kapalit, pero alam po namin yan po ang gagawin niyo sa amin dahil Amen. ang lahat po na walang hanap buhay at ng mga hanap buhay ay lalo niyo pong pagpapalain. Kaya Lord, mulit-muli, ibinabalik ko sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Maraming salamat, Sister Arlene. At ngayon, dadako tayo sa announcement. Tinatawagan ko si Pastor Arlene. Nakulanan ng A. Thank you, Sister Lisa. Pakyang talaga ang trabaho mo ngayon. No? Para po sa ating pagbabalita, for July, naibalita ko na yung mga birthday celebrant. Noong July 11, si Pastor Dan, si Angie, Orin, at 12 pala si Pastor. July 12. Sa darating na 17, si Danica Binasoy. So, happy birthday Awitan natin. sa lahat ng mga celebrant. O, kanta naman natin ang ating pastor ng happy birthday gift. Ay, happy birthday pala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Dan. May God bless you with many, many 37 more na. years. Ilang taon na? 35? Secret. Ang secret. Para naman sa mga gawain natin, patuloy po yung gawain sa tahanan ng mga Caldejon tuwing Wednesdays and Thursdays. No? Friday. Friday pala, sorry. Sorry. 3 hanggang sa sumusunod na oras. Depende po sa kanilang aralin. Sa tahanan naman ng mga Orgulyo, kahapon po ay yung second Bible study namin. 8 din kami. No? So, salamat. Nandito si Mother Rosales at saka yung mga alaga niya. No? Mga kabataan, thank you na nandito kayo. At merong magandang balita si Pastor para sa mga young people. Kaya young people, makinig po kayo, no? Dahil may ibabalita si Pastor sa inyo na very interesting at talagang mamimili kayo, Pastor. Okay, so exciting yung mga yung mga kaganapan dito sa church. And kung alam nyo, tayo ay connected sa New Life. Meaning yun ang ating parang source or main.
And may mga magandang gawain in the next couple of months para sa mga kabataan. Okay, number 1 is yung lalagay ko sa screen, no? Set apart. So ito ay youth conference sa New Life Tanza. New Life Tanza, dito lang. Isang sakay lang. Pero magkakaroon tayo ng sakyan para mahatak namin yung mga youth hanggang doon. That's August 2 and 3. That's Friday to Saturday. Yan po ay overnight. So, meron naman tayong may pagkain dyan. Kasama dyan, kasi actually 500 pesos yan. Pero hanap tayo ng paraan para lahat kayo makasama. Okay ba yan? Okay ba yung kabataan? Okay? Sige. Kasi nga iba yung makahalo kayo sa mga kabataan na iba. Makilala nyo sila. Magkaroon kayo ibang perspective na hindi lang pala ito yung mga kasama ko na taga dito sa amin. Gusto ko makakita ng mga kasama ko rin sa ibang mga lugar. Okay? So yan yung set apart. So sabi ang theme verse diyan is 1 Peter 2 verse 9. You are a chosen generation. Sabi mo nga sa sarili mo, I am a chosen generation. I am a chosen generation. Ayan, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Okay? So yan yung unang announcement. So disrupt, tawag nito, set apart. Now, itong youth camp. Ito yung camping yan sa Caliraya Resort Club sa Laguna. Ayan, so camping. Ano yan? 3 days yan. So ito ay 2,500 pesos per head. Pero, hahanap ulit tayo ng paraan para makasama kayo. So, magbi-meeting tayo mga youth, mamaya after the service. Kukunin ko yung mga pangalan ninyong lahat na sasama doon sa conference, sasama sa youth camp. Youth camp, ano pa siya? October 31 to November 2. Matagal-tagal pa yun. Okay? So, pwede pa natin pag-ipunan. So, yung mga youth sa New Life Tanza, sasama rin sila doon sa Only Presence na youth camp. So, kaya ang maganda, makilala nyo na sila para pagdating doon sa main, marami kayong kakilala. Okay? Okay ba yun? So, mag-meeting tayo mamaya after the service. I-discuss natin kung ano yung mga objectives, ano yung mga gagawin, at yung mga, kailangan ko lang yung mga names ninyo para ma-distribute na kayo doon sa mga teams. May mga team kayo pagdating doon sa conference. Yung mga ka-team. So, meron kayong mga makikilala na doon. And, isa pang announcement is yung sa music team, sa music team, so natatandaan nyo, nagde-develop tayo ng yung mga tatlong kabataan na sa likod. Yung isa nasa Batangas na, no? Nag-aalaga ata siya ng baboy. Pero doon natin siya mag-aaral. So, kung sino yung nandito, yun yung gagamitin natin. Meaning to say, magpapagamit tayo sa Panginoon para sa music. Ngayon, gagawin namin ni Pastor, makikipag-coordinate tayo sa New Life Tanza para sa training. Training ng musicians. Okay? So, pag pinag-usapan na rin namin yan kung ano yung gagawin para meron kayong, hindi lang ako mag-isa nung tuturo. Okay? Meron kayong napupulot din sa iba. Okay? So, yun yung mga announcement natin sa music team. Tapos, Beyond Success is 6 na tayo sa 7 na this coming Thursday. 7th last round table this coming. Palakpakan natin yung mga activities natin sa Beyond Success. Yes. So after nito, pag nag-graduate sila, so last session next, magkaroon ulit ng sunod. Ngayon, 2 na. 2 round tables na siya. So titingnan natin paano natin arrange yan. Sa mga youth, magkakaroon din tayo ng Beyond Success para sa inyo. Okay? Alright, so yun lang po ang aking announcement. Salamat po, Pastor Dan. Mga kabataan, handa na ba kayo? Parang walang kain. Handa na ba kayo? Nakasaliman. Handa na ba kayo? Yun, no? Dapat ang mga kabataan strong, no? Para pa sa ibang mga pagbabalita, sabi ni Pastor Dan, meron daw siya nakita doon sa may DV Mart sa ano yan? DV Mart.
sa local mall. Local mall. Ah, David. David. Ay, hindi local mall. Diyan sa labas, no? Tabi ng Robertson. Katabi ng Robertson. So ito ay isang lugar na pwede nating gawing pananambahan. Isama sa prayer. Sama-sama tayong manalangin mga kapatid na hindi tayo mananatili dito sa isang lugar na maliit. Doon, kaya nga beyond eh. Beyond, doon. Hindi lang dito. Lampas sa ating paningin. Ibig sabihin ng beyond, hindi na dito, lampasan mo pa yung paningin mo. Kaya beyond. Doon ang success. No? Dito magpapasimula, doon tayo sa labas para tayo dumami. No? Kasi dito, kukunti lang tayo na maka-accommodate ng ating space. Pero beyond there, mas malawak. At kailangan maging handa na yung mga makakagraduate ng Beyond Success dahil gagawin kayong facilitators. No? Hindi pwedeng hiya ako. Kasi pag nahihiya kayo, nag-i-English. Yun lang ang mapapansin ko. No? So sa iba pang mga detalye, abangan nyo na lang ang mga susunod pang mga kabanata. Yung ating prayer meeting, after the round table, magpapasimula na rin tayo ng ating, yung gawain natin dito na Thursday. every Thursday afternoon na meron tayong prayer meeting. In the meantime, panalangin nyo na rin ang ating bansa, ang ating church, ang mga members, bawat family, young people, at lahat ng ating mga plano para sa ikalalago ng ating church. No? Ipanalangin natin na kahabagan tayo ng Panginoon na magamit niya ang bawat isa sa atin mightily sa anumang larangan. No? Nagpapasimula na si Ate Arlene, lapit na siyang maging pastora. No? So, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Kaya tandaan ninyo ang beyond. Yun lamang po. Yun po ang ating mga announcement. At ngayon, tinatawagan ko si Pastor Edgar San Miguel para sa ating closing prayer and benediction. Maraming salamat, Ate Lisa. Thank God, ipinakita ni Ate Lisa ang kanyang galing. Kaya dahil ipinakita niya, mamayang hapon, siya pa rin ang presider. Mamayang hapon. So, di ba ang ganda ng ating message na narinig? Yung ina-apply mo na sa buhay mo, yung salita ng Diyos. Di ba? Napakahalaga nun. No? Kaya, thank God na natututo na po tayong lahat. Sige po, tayo po ay manalangin. Inaanyaya pong tumayo ang kapulungan. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay nagsama-sama magpuri at magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Lord, na nakakahamon ang mensahe sa umagang ito. Marami po rito mga kabataan at hindi lamang kabataan, pati young adult or adult, na dapat po talaga magbasa kami ng manual, magbasa kami ng Bible, at higit sa lahat ay ipamumuhay po namin ang salita mo. Kaya maraming salamat po na nakakahamon talaga ang mensahe aming natutunan sa umagang ito. At patuloy po akong lumalapit sa inyo. Sa darating na Lunes po ay mayroon pong check-up kay Ate Lenny. Nananalig ako, nananampalataya ako sa iyo, Lord, na kayo po ang dakilang manggagamot. Nawa po, Lord, ay wala na pong problema ang kanyang katawan. Dapat po, Lord, ay clear na. Wala siyang dapat maramdaman. Naniniwala ako, nananalig ako, Lord, na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo'y walang imposible. Ang lahat ay mangyayari by faith. Kaya patuloy po ako lumalapit sa inyo, ang aming bansa na bagamat talagang medyo magulo, maraming kaguluhan. Nawa, Lord,
kayo rin po ang umipo sa mga taong ito dahil alam ko kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa isang salita mo lamang po, mababago kung mayroong man mga pag-aalitan, mga pag-aaway-away, kahit nasa mga politiko, kayo lang po ang makakasolve nito. Kaya wala po kaming ibang inaasahan ang kapangyarihan po ninyo. Patuloy po akong lumalapit sa inyo, hinihingi ko po ang iyong basbas sa umagang ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Magandang umaga po sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang mga kabataan ay nire-request na magstay muna for a while dahil kakausapin kayo ni Pastor. Maraming salamat sa mga kapatid na nandito. And see you all. God bless everyone. See you all next Sunday. Kala ko, nahiya kayo sa content last time kasi nawala yung mga Meron pa